Ayan! What's up mga kapotpot? Muli pong nagbabalik si Mr. Kalakal for another moto adventure. Charot. Well, this is just another vlog on a Tuesday afternoon. And update lang, up till now, wala pa rin tubig dito sa Ortigas. So, ikip galore pa rin kami mga residente dito. Anyway, so for today's vlog, we're gonna talk about my experience with this Honda Click 125i. So this is another follow-up review, or kamusta na ba itong Honda Click natin. Alright, and we're going to Fairview again because may meeting lang ako saglit doon. I have to check with the people kamusta yung marketing ng branch na yun. Alright, so samahan nyo ako ulit sa biyahe kong ito, and let's try to observe, and let me share you what are my experiences here, or what is the Honda Click 125i experience. Alright, ang dami ka ng alright ha. Alright. Anyway, so I'll be back. Ginawa ko lang na intro tong vlog na ito while I'm entering EDSA, and I'll resume this video or my recording once I get to Commonwealth. Alright, see you later guys. Alright. I like. Puro sa alright ng puta. Okay, I have to enter the motorcycle lane. What's up? I'm back! Dito na ulit si Mr. Kalakal. Okay, so we're here na sa Commonwealth, approaching Don Antonio. And so far, kanina sa EDSA, wala naman tayong gaanong traffic na nadaanan. Doon lang sa may bandang GMA Kamuning. So for this vlog, I'm using my SJ6 Legend na camera ulit, together with the external mic, since I was having problems dun sa mga clips na nakunan ko with the SJ8 Pro together with the external mic. Garbled yung audio so anyway, it's not good for the vlog. So this afternoon guys, I'm gonna share you the Honda Click experience. Yes sir. So the Honda Click 125, in terms of the, what do you call this? Ito, yung the scooter itself, yung physical attributes niya. Well, I believe proportionally done siya. Well, pagdating sa frame, then if they can just improve lang sana, or if they can have it upgraded on the next model of the Honda Click, sana in-introduce na rin nila yung medyo malapad na tires. Wala lang, kung pwede lang naman. Pero with the stock tires, I mean, yung stock settings niya na 2.15, then 2 inches yung harap, it's all good, diba? Maybe the engineers of Honda have carefully designed or calculated the specifications of this Honda Click. That's why kahit nung nagpalit na ako ng RB8, same specs pa rin yung kinuha ko. Medyo takot pa ako malapad Okay? So aside from that, yung sa paint niya, I will rate it from siguro 7 or 8 out of 10. Bakit hindi perfect 10? Well, may mga flaws din sa paint niya. Why? Hindi ganun kakapal yung coating niya, yung top coat or yung clear coat. Sa kotse kasi clear coat yung nagpapakintab nung kotse. Well, for this one, ang napansin ko dito, ang bilis magasgas kahit gumamit ka ng microfiber towel. Noticeable yung noticeable yung what do you call this? Noticeable yung mga hairline scratches niya Of seeing it. Ng mga jeep to lalabas papasok. So yun yung napansin ko sa aesthetics niya is when it comes to paint, mabilis siya magasgas, and very very noticeable yung hairline scratches niya, lalo na dun sa mga black part. So guys, yung sa mga naka-Honda Click dyan, alagaan nyo na lang siguro sa wax para kumapal yung coating niya, or you can have it ceramic coating niya, yung
Honda Click ninyo. Ako kasi hindi ko pa napapa-ceramic coating, inaalagaan ko na lang sa wax to. Okay. Sa power naman, I mean yung like itong battery, since wala namang kickstart tong Honda Click na to, this scooter has been with me for like how many months? Magto 2 months na. And hindi siya daily use. Pagka na-tripan ko lang gamitin or pagka gusto ko mag-vlog about Honda Click, yan, ginagamit ko. Like ito, ang total odometer reading pa lang niya is 328. 328 pa lang to si Ash 125i natin. So, most of the time natetenga. Pero yung volt reading niya ganun pa din eh. Hindi naman bumagsak or ano. It's still 14.5. Ito, running ako, it's 14.5. Alright. What else? Ano pang mga na-experience ko dito with the Honda Click? Simula nung nagpalit ako ng gulong or ng mugs, napansin ko lang, siguro hindi lang maganda yung pagkakalapat nung nagkabit ng mugs. Kinabukasan medyo lumambot yung gulong ko eh. So hinanginan ko. So far okay naman. Every time natatambak and gagamitin ko ulit, nababawasan lang ng mga 2 to 3 PSI. Pero it's all good. Okay. What else? Ano pang experience na pwede nating ma-share dito? I tried installing yung top box nito, yung HNJ brand, saka yung HNJ bracket. Medyo nagka-problema tayo sa pagsara. Medyo mahirap isara siya. So tingnan nyo rin guys, kung magkakalit kayo ng top box, tingnan nyo rin yung bracket. Bolt on naman siya, but the problem is tumatama or yun yung na-encounter kong problem, mahirap isara tong upuan. So dahil pinipwersa kong masara, pinupukpuk ko, hinahampas ko, sinusuntok ko, yun, medyo nabutas yung ilalim na part nung, yung interior lang naman, I mean yung leather lang naman nung, or yung itong wrap ng upuan, but not the plastic itself. Okay. What else? Before, ang ginagamit ko is, since Petron ang gas ko, ang as per the casa, unleaded. So thinking na unleaded nga talaga, so extra lang kinakarga. Ay putang ina naman, shit ka. Okay. So since yun nga, alam kong unleaded is extra, so yun lang kinakarga ko. Pero eventually nag-XCS na ako. Ganun din naman, unleaded din naman ang XCS eh. Oy, gago kayo. So yun. It's up to you guys if you wanna use XCS or extra, pero ako, I prefer using the XCS. Feeling ko kasi mas malinis yun eh. Wow, bago. Ang ganda, bago. Yan mga kapotpot. So there you go. Bagong labas ni Sir yung kanyang Honda Click. Parehas kami ng kulay, gray, Anchor Gray. Yan, nakakatuwa naman. May plastic pa si Kuya. So yeah, nandito we're approaching FCM, and as we travel, I'm sharing to you my different experiences with this scooter, the Honda Click 125. Okay? So tries ko na siya napawax. So going back to sa aesthetics niya, tries ko na siya napawax. So yan. Pero wala pa tayong na-modify dito. Bago to eh, sayang. And I don't see any reason for me to modify something else aside from my camera bracket. Yan pala yung pinamodify ko. Sabayan natin si Kuya Potpot. Ayan. Aba, ang galing ni Kuya sumingit-singit ah. Yan o. I wish makapag-drive din tayo ng ganyan at ease. Ano, relax na relax lang siya eh.
Sundan natin para total we're reviewing we're discussing about the Honda Click 125i experience. So, yan. Sorry. Ang ganda ng kulay pinili mo. Ilang araw mo RCR? Ilang araw mo RCR? Tagal naman. 10 days na akin. Kinulit ko yung dealer eh. Sige, bye-bye. 10 days lang ginawa yung akin eh. Motor trade. So there you go mga kabot-bot, nakipagkwentuhan tayo at nag-cause tayo ng traffic sa daan habang nakikipagkwentuhan with Sir Gray, fellow Click user. So yun din, experience ko side mirror guys, lalo na kung bago sa inyo or bago kayo sa scooter, bago kayo sa pagmumotor, just keep it stock. Huwag nyo napalitin tong side mirror. I tried installing yung mas maliit, mas mababang or mas maiksing stem, pero wala, ang hirap sumipat, nakakailang. So yan, binalik ko tong stock. Stock is good naman eh. Again, the reasons why the engineers of Honda designed the scooter like that. So yun, hirap kasi yung pag yung sumisipat-sipat ka ba? Ang bibihib ng mga sasakyan yun dito sa Fairview ah. Okay. Electrical, so far wala pa tayong problema sa electricals natin. Smooth na smooth pa, parang kay kuya. 3 months po kunin yung RPI. Anong dealer? 3 months pa, 3 months. Kaya nga, anong dealer? Yung tayo kinata eh. Follow up mo, kailangan ka mo yan eh. So there you go mga kapot-pot. Ang ganda talaga ng gray. Baka kasi no? Kasi gray yung motor. Ano, hindi, seryoso. Kaya mga kapot-pot, if you're gonna buy Honda Click na game changer or yun nga, if gusto nyo bumili ng game changer, anong color ang preferred niyo? You can comment it on the comment below. Wala na masabi, no? Pero yan, ako gray, silver, what else? Substitutes. Ito yung kaninang umabol dun sa Honda CB400. So ako gray, silver. Actually lahat naman eh, kanya-kanyang preference yan. Pero ako, ang top choice ko is gray. So sa inyo, ano guys? Okay, going back sa experience ko dito, yun lang ang downside nitong floorboard ng Honda Click. Dahil mas pinalaki itong compartment niya, kumain siya ng space sa harapan. Kaya medyo pili yung nailalagay ko dito sa harapan na part na to eh. Doon sa iba ko mga scooter, yung mga ibang box or yung water, yung mga water canister na blue, kasha eh. Well, for this, for Honda Click, hindi. Yun lang yung, na-observe ko dito. Hindi kasha yung, backpack lang, pwede ko mailagay. Ayan, hindi ko rin masyado sinasabitan dahil pag nagsabit ka, nagagasgas dito yung part na yan. So, ang baduy. Pag, sayang pati yung pagka brand new, kung may mga noticeable ng mga gasgas. Well, I spoke too soon. Hindi pala behave ang traffic ng pa-Fairview. Medyo build up dito sa Regalado. Pero carry bells lang, nakamotor naman tayo. Mag lane filtering or lane splitting na lang tayo. But guys, alam ko bawal yun. Pero since sa Pilipinas tayo at sobrang traffic, nagiging habit na natin mga riders. But
whenever we're gonna lane split or lane filter, make sure that we proceed with caution. Let's be cautious not only to ourselves as the rider, but let's be cautious to fellow motorists din. Mahirap eh. So yun. Ayun, tubigan. So, dito na tayo sa Regalado. Approaching na tayo ng office. So, hopefully, na-share ko sa inyo yung mga iba't ibang experience ko dito sa, sa Honda Click na to. Diba? Senyorita. Uy. Yan. So, guys. Ate na may ka-text. Ating may ka-text. Bye ate. Bye bye. Okay, so yan. Ay! Okay, welcome to Farview. Sa brakes guys, ang experience ko sa brakes nung first 2-3 weeks kong ginagamit to, medyo ilang beses akong muntika sumalbok, naninibago ako sa combi brakes. So if you got, or bago pa sa inyo tong Honda Click nyo, or first time nyo mag Honda Click, or with the combi brakes braking technology, medyo alalay kayo, huwag kayo masyadong tumutok. Ayan late yung preno nya eh, sagad ka na. So talagang pag binigla, yung hindi pwede yung alalay na yung talagang hihinto, kailangan mo talagang sagarin eh. And then pag sumagad ka, medyo tumutulpit ka eh. Ayan so you leave a 10-second allowance, at least 10 seconds or 8 seconds allowance, para diba, sayang itong mga click natin if nagkaroon ng gas or nagkaroon man ng damage. So yun guys, alagaan natin ang mga motor natin. It might be luma or lalo na yung mga bago, as much as possible, since ang trend yan may naglalabas ng bago. So para naman hindi magmukhang kawawa yung mga naunang labas, so maintain nyo ng maayos yung mga motor ninyo. Aside from maintaining the engine, yung regular change oil, tune up, linis ng panggilid, well, you make sure na yung physical niya, like yung fairings niya, yung pintura niya, naiingatan natin. Wag natin pagka nung nagsabit ako na nakaraan dito dun sa Lalamove experience ko na vlog, nilagyan ko pa rin ng basahan, binalutan ko ng basahan kasi sayang. No, minsan talaga hindi maiwasan, pero hanggat kayang iwasan natin. Alright? So, mga kapot-bot, andito na ako sa office. So, I'll end the vlog from here. And I do hope may na-share ako sa inyo sa aking personal experience with the Honda Click. Okay? So, to all my viewers and sa lahat sa inyo guys, thank you for watching. Thank you for watching this episode. And I'll see you on the next vlog, okay? So this is your boy Mr. Kalakal, now signing off. Ciao.